I declare that as I love the Lord, His unfailing love surrounds me, strengthens me, and secures my every step. As I diligently seek Him, I will surely find Him. Unstoppable riches and honor, enduring wealth and lasting prosperity are mine. No barrier, no opposition, and no limitation can block the blessings that flow from His presence. I declare that I walk in divine favor, carrying heaven's abundance wherever I go. My life is marked by honor, prosperity, and unstoppable grace that cannot be denied or diminished. Wisdom crowns me with strength, favor opens doors before me, and abundance follows me all the days of my life. These are my declarations. In the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Pwede mo bang sabihan ng tatlong tao, pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pa-level up ka ng pa-level up. Sige po, kayo makakaupo na. And that's my declaration to all of you at maging sa mga kasama natin sa online, tayong lahat pinababanal ni Lord. Amen? Sino dito naniniwala pinapayaman ka ng pinapayaman ni Lord? Amen? Amen. Ang sabi nga ng Biblia, ang ating Panginoong Jesucristo, siya ay Diyos na mayaman, subalit siya ay naging dukha, naging mahirap. Siya ay ipinanganak sa sabsaban upang tayo ay maging mayaman. Praise God. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Ang ating theme for the year, ito po ay palagi natin binabanggit para mag-sink in sa atin. Ang ating theme for the year, unstoppable riches and honor. Sabihin nga po natin, unstoppable riches and honor. At ang ating scripture for the year, Proverbs chapter 8, verse 17 to 18, I love those who love me, and those who seek me find me. With me are riches and honor, enduring wealth and prosperity. Yan ay pangako ng ating Panginoon. At sa month of May, ito ang first Sunday for the month of May, ang atin pong theme for the month ay generosity releases increase. Yan po ang pag-uusapan natin sa buwang ito ng May. At bago tayo magtungo sa salita ng Diyos, let us recite Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Jesus Christ is my Lord, and He is Christ the rock. Let us put on the full armor of God. I put on the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the belt of truth, the sandals of peace, the shield of faith, and the sword of the Spirit. We are covered by the full armor of God. Praise God. Yan po ay hindi lang ordinaryong declaration na ginagawa lang po natin, pero naniniwala po tayo dahil nandito tayo sa physical realm ay meron ding spirit realm. Last week, binisita namin yung nagkaroon kasi ng Bible study tayo sa Miramonte. Yan po ay sa North Caloocan. At yung ating host doon, mag-asawa sila, wala pa silang anak. Sila ay mag-asawa na for 6 years. At sila ay nag-ask ng prayer. So, nung pinanalangin na namin sila, nung pinanalangin ko na yung lalaki, ay siya pala ay nakulam. Ayan. So, at ang nagpakulam sa kanya, hindi lang siya basta kinulam ng isang mangkukulam, siya ay pinakulam. At ang nagpakulam sa kanya ay kanyang ex. Kaya dapat ang ex talaga. So, ang nagpakulam sa kanya ay kanyang ex. At during Ministry of Deliverance ay na-interrogate, nakausap ko yung mangkukulam.
At ang sabi ng mangkukulam, binayaran lang ako. Ayan yung sabi ng mangkukulam. Bakit ko po binabanggit sa inyo yan? Kasi kung mapapansin nyo, every Sunday, tayo ay nagge-gesture ng armor of God. It was taken from the Bible. It was taken from the book of Ephesians chapter 6. Ayan yung binanggit ni Apostle Paul. Ang sabi niya, we fight, we wrestle not against flesh and blood, but against spiritual forces. Pag sinabi po bang spiritual forces, nakikita o hindi? Pwedeng hindi nakikita, pero pwede ring makita. O may mga ganon, nagpapakita talaga. Meron ba ditong may nagpakita na sa'yo? Yung lalaki kasi, na aking pinag-pray, may mga nakikita siya. Na minsan nga daw, sasakay siya ng elevator, silang mag-asawa, dalawa lang sila, maya-maya daw, may sumasabay na pumapasok. At tahimik lang siya. Maya-maya, wala na yung kasabay sa loob ng elevator. Sasabihin niya daw sa asawa niya, nakita mo ba yon? Wala akong nakita. Ang spirit realm, pwedeng makita, pwedeng hindi. Pero kalimitan, hindi nakikita. Kaya tayo ay nagje-gesture ng armor of God, gine-gesture natin yon. Nakikita hindi, yung ikinakabit natin, helmet of salvation, breastplate of righteousness, belt of truth, sandals of peace, shield of faith, sword of the Spirit. Hindi nakikita. Pero kung ganong totoo ang spirit, ang physical realm, totoong-totoo din ang spirit realm. Kung kaya't kapag gine-gesture natin yan, wag lang yung, di ba, basta ikinabit mo. Ayusin mo yung pagkakabit ng helmet. Mamaya, nakatabingi pala. Hindi nakalagay ng ayos. Parang mga nagmumotor ngayon. Di ba? Mailagay lang yung helmet, hindi nailagay ng maayos. Sabihan mo nga yung katabi mo, wag ganon. Ayusin natin. At upang kapag ka merong, alam nyo, for example, yung helmet na ginagamit sa mga nag-motorcycle, na-appreciate lang yan kapag ka may nangyaring hindi maganda. Tama po ba? At ganun din, yung helmet of salvation, ikinakabit natin ng maayos, hindi natin yan na-appreciate kapag walang attack. Pero kapag merong attack ang enemy, masasabi mo, mabuti na lang, merong armor of God. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! So ang ating pong theme sa month na ito ay generosity that releases increase. At ang topic ko po sa umagang ito, binigyan ko siya ng title, The Miracles of Generosity. Sino po dito naniniwala ang ating Diyos ay Diyos ng mga himala? Kapag naniwala ka sa Genesis chapter 1 verse 1, maniniwala ka na sa lahat ng mga miracles ni Lord. Ano po ba ang Genesis chapter 1 verse 1? In the beginning, God created the heavens and the earth. At kapag tinignan mo ang creation, yung earth pa lang, yung universe, mamamangha ka na. May nag-create nun. And according to the Bible, it was created in 6 days. And on the 7th day, our God rested. Hindi dahil siya ay napagod, kasi hindi napapagod si Lord. Amen. Ay, kaya siya nagpahinga upang magpakita ng halimbawa. Magsipag ka. Sabihan mo nga ang katabi mo, magsipag ka. Sige, sabihan mo ulit, magsipag ka. Pero magpahinga ka rin. Amen. Iba naman yung puro pahinga. Amen? Tinuturuan tayo ng Bible na tayo ay magsipag. Kasi ang ating Diyos, He created the universe in 6 days. And on the 7th day, the Word of God said, He rested. Kung maniniwala ka sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Gaano pa kayang ang Diyos sa pamamagitan
ng Panginoong Jesucristo, the second person of the Godhead, ay lumakad sa tubig. Ano ang mas madali? I-create ang universe by just the power of His Word in 6 days o lumakad sa tubig? Ano ang mas madali? Hatiin ang Red Sea o i-create ng Diyos ang universe sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang mga salita. Nagsasalita nga lang siya, let there be. Kaya naniniwala tayo na ang ating Diyos na sinasamba ay ang Diyos ng mga himala. Ang imposible sa tao, posible sa Diyos. At magpahanggang ngayon, naghihimala pa rin si Lord. Can I hear your amen? Lahat ng nananampalataya na makararanas siya ng mga himala ni Lord, pumalakpak ng malakas na palakpak. Hallelujah! Magtungo na tayo ngayon sa salita ng Diyos sa 2 Corinthians chapter 9. Sisimulan natin sa verse 6. Samahan niyo po akong basahin ang mga talatang ito. Remember this. Sabihan mo nga ang iyong katabi, remember this. One more, remember this. So, ibig sabihin, mahalaga ito. Kasi isinulat ni Apostol Pablo at sa kanyang mga sinulatan, huwag nyo itong kakalimutan. Aalalahanin nyo ito. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. Ang magtatanim ng kokonti ay aani ng kokonti. And whoever sows generously will also reap generously. Sino dito ang nais mo sa buhay mo, masagana ang aanihin mo? Can I hear your amen? Sabihan mo ang katabi mo, magtanim ka ng sagana. May sira ang ulo ng tao na naghahangad ng maraming ani, nagtanim ka lang sa paso. Bakit ka naghahangad ng maraming ani? Mas matindi. Meron pa nga mga tao, hindi nagtanim. Ang nagtatanim ng marami, aani ng? Ang nagtatanim ng konti, aani ng? Ang walang itananim, nganga. Kahit anong pananampalataya mo, kahit anong panalangin mo, walang darating na ani. Bakit? Dahil hindi ka nagtanim. Look at verse 7. Each man should give what he has decided in his heart to give. Sandali lang. Akala ko bang tinuturo dito pagtatanim? Bakit pagdating ng verse 7, ang dinidiscuss na dito ni Apostol Pablo ay pagbibigay? Kasi ang pagbibigay ay hinahalin tulad sa pagtatanim. Each man should give what he has decided in his heart to give. Pag daw ikaw ay magbibigay ka, nagmumula saan? Sa iyong puso. Pero ano dapat ang nagmumula sa puso? Huwag mong kakalimutan ang verse 6. Dapat, dumating sa point na ang tao, ang nagmumula sa puso niya ay generous giving. Generous sowing. Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Mayroon palang tinitingnan, gustong-gusto si Lord. Ano ang gustong-gusto ni Lord? Ang gustong-gusto pala ni Lord, yung nagbibigay, generous. Sabihin natin, generous. At yung nagbibigay, cheerful. Hindi lang generous, pero cheerful. At ang sabi ng Bible, God loves a cheerful giver. Tinuturuan tayo ng salita ng Diyos. Amen. Kaya tayo tinuturuan upang patuloy tayong mabago.
Kasi posible, tingnan niyo po akong mabuti, posible na sa mga unang pagkakataon, because of our sinful nature, pag magbibigay ka na, mangunguna ang sinful nature. Sa isip mo, sa damdamin mo, sa puso mo, bakit ka magbibigay? Bakit ka magbibigay ng sagana? Bakit lalakihan mo ang pagbibigay? Mag-i-struggle ka. O, tingnan niyo po ako. Sino dito, kung ikaw ay matagal na sa iyong pananampalataya, sino dito, nung ikaw ay bagong-bago sa iyong pananampalataya, ang hirap magbigay ng sagana? O wag na lang yung sagana, yung pagbibigay pa lang. Ang hirap na. Mag-i-struggle ka. Kung meron man, karamihan, kung meron mang sa unang pagkakataon ay generous and cheerful giver, kahit bago pa lang siya, karamihan hindi. Karamihan mag-struggle. Amen. Tingnan niyo akong mabuti. May tatanong ako sa inyo. Ito ay pinagtatalunan. May dalawang kampo kasi dito. Tawagin na lang natin yung isa kampo ni Jane. Yung isa kampo ni Carol. Tawagin na lang natin ganon. Sabi nung isa, kahit hindi ka daw cheerful, magbigay ka. Tawagin na lang natin yung kampo ni Jane. Sabi naman nung isa, kung magbibigay ka at di ka cheerful, huwag ka na lang magbigay. Tawagin na lang natin yon sa kampo ni Carol. Ano lang naman ito? Sino po dito, doon ka sa kampo ni Jane? Kahit hindi ka cheerful, magbigay ka pa rin. Kaya lang sabi daw ni God, God loves a cheerful giver. O sabi naman nung isa, kung magbibigay ka, cheerful ka. Kung hindi ka cheerful, huwag ka nang magbigay. Sino po, para sa'yo, mukhang tama yun Kasi hindi naman love ni Lord yung ibibigay mo. Tignan niyo po ako. Pag-iisahin natin yung dalawang pag-iisip na yon. Ang nais talaga ni Lord, generous and cheerful giver. Bakit? Hindi ka nagbibigay sa tao. Sa Diyos ka nagbibigay. Amen. Kaya nga lamang, pag ikaw ay bago sa iyong pananampalataya, papunta ka doon sa generous and cheerful giver. Mag-i-struggle ka. Walang first timer, walang second timer, walang bago sa pananampalataya pagdating. Bigayan. Ano daw ang topic ni Bishop? Miracles of generosity. Bakit naman sa akin natapat yan? Pwede bang ang topic na lang about sacrifice? Pwede bang ang topic na lang about commitment? Pwede bang ang topic na lang about spiritual growth? Bakit naman generosity pa? Sa totoo lang, kapag ka ikaw ay bago sa pananampalataya, you're still growing in your faith. Mag-i-struggle ka dyan. At magbibigay ka, not cheerfully. Magbibigay ka, not generously. Pero dahil ikaw ay lumalago, may tinitignan ka, yun pala gusto ni Lord. Amen. Sino dito naniniwala? God is a God of excellence. Amen. Pero pag ikaw bago, excellent ka ba? Hindi naman ako magaling tumugtog. Natututo pa lang ako. Hindi na lang muna ako sasama dyan. Tutugtog na ako dyan kapag ka ako ay excellent na. Parehas na tama. Kaya lang yung isa, yun talaga gusto ni Lord. Papunta ka doon. At habang ginagawa mo ng ginagawa yan, natututo kang sumunod kay Lord, the Lord will mold you. Parang nasa larangan ng sports. Kapag nagsisimula ka, anong gagawin daw? Training? Ano, magja-jogging every day? Ano, mag-exercise?
Ano mag-stretching? Struggle hindi. Struggle yan. Pero nakakita na ba kayo ng matatagal na atleta? Habang tumatakbo, nai-enjoy nila ginagawa nila. Pag pumasok ka sa gym, nagbubuhat ng mabibigat, tuwang-tuwa pa sila. Habang bumibigat ang binubuhat, natutuwa pa. Ano ba itong mga to? Pinahirapan ba nila sarili nila? No. Dumating na sila sa enduring to enjoying. Amen. Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Verse 8, and God is able to make all grace abound to you. May kakayanan si Lord. Kaya kahit nag-i-struggle ka, alam mo may pangako si Lord, meron siyang kakayanan, pagpapalain ka ni Lord. Sabihan mo nga ang iyong katabi, pagpapalain ka ni Lord. Bakit? Para magtampisaw ka sa blessing? No. So that. Sabihin nga natin, so that. Yan ang dahilan. So that, in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Gagamitin ka din na instrumento ng Panginoon upang gumawa ng mabuti. Mas marami kang magagawang mabuti kapag ka ikaw ay pinagpala. Sabihan mo ang iyong katabi, kapatid, bagay sa iyo ang buhay na pinagpala. Lahat ng naniniwala, pumalakpak nga ng malakas. Thank you, Lord. Verse 9, as it is written, He has scattered abroad His gifts to the poor, His righteousness endures forever. Verse 10, now He who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Verse 11, you will be made rich. Sabihan mo nga ang iyong katabi, you will be made rich. You will be made rich in every way. Ito na naman, ang dahilan. So that. Kaya pag may blessing, may dahilan yon. Amen. So that you may be generous. Sabi natin generous. So that you may be generous on every occasion, and through us, your generosity will result in thanksgiving to God. At dahil natutunan mong maging generous, may mga tao na magpapasalamat sa Diyos. Tandaan natin, ang topic natin, the miracles of generosity. Generosity is not just an act. It is an act. Amen. Ang generosity, hindi lang ito yung nasa isip. Yung dumalo ka dito, pinag-uusapan ng generosity, dahil ito ay pinag-uusapan, natutunan mo, paglabas mo, generous ka na. No. May gagawin ka. We are not just hearers of the word. Minsan nga, dito pa lang may nagkakaproblema na. Lalo na sa mga kabataan. Maraming kabataan ngayon, they do not know how to listen. Actually, maraming kabataan, kaya hindi gumagaling sa eskwela, hindi nagiging mahusay sa eskwelahan, meron silang isang very important art na hindi na na-develop ng mga kabataan, the art of listening. Madaling mawala ang focus. Kaya kung gusto nyo tumalino ang mga bata, papuntay nyo sa church. Kasi matututo. Biruin mo, makikinig yan ng ilang oras. Kaya kung gusto nyo tumalino ang bata, maghanap kayo ng church na mahabang magsermon ng pastor. Kasi matututong makinig. Generosity is not just listening and believing, and then you are already generous. It is an act. We are not just hearers of the word, we are believers and doers of the word. Amen. Kapag may narinig tayo, paniniwalaan natin, alam natin galing kay Lord, paniniwalaan natin, i-apply natin. But generosity is not just an act. Yes, it is an act,
but not just an act. It is a spiritual law. When you give, you align yourself with the very heartbeat of God, who is the greatest giver. Isipin ninyo, in the beginning, God created the heavens and the earth, and He provided everything for mankind. Wala pang ginagawa ang tao. Wala pang ginagawa si Adan. Wala pang ginagawa si Eva. Prinubide na ni Lord. Dinala pa sila sa paradise, sa Garden of Eden. Our God is a generous giver. Giving is the golden key that unlocks unstoppable increase. Dito magkakatalo ang batas, prinsipyo ng mundo sa prinsipyo ng Diyos. Sa prinsipyo ng mundo, kapag nagbibigay ka, nawawalan ka. Kapag masyado na tayong nasaturate ng prinsipyo ng mundo, tama yun eh. Siyempre, nagbigay ka, nawalan ka. Pero hindi ganyan ang prinsipyo ng Diyos. Giving is the golden key that unlocks unstoppable increase, because every seed sown in faith carries within it the power of multiplication. Kapag nagbibigay ka, hindi ka nawawala, nagtatanim ka. At pag may tinanim, ano nga ba ang mga himala? The miracles of generosity. Number 1, the growth of provision. 1 Kings chapter 17, verse 14, the jar of flour will not be used up. Generosity causes the look small to grow into abundance. Do not underestimate the seed that the Lord entrusted to you. Pwede mong sabihin, naku ako student pa lang ako, gagatiting to. Walang epekto. Kahit gaano yung kaliit, the moment na ibinigay mo, meron niyang kakayanang i-multiply ni Lord. Katulad ng 2 tinapay at 5 isda na napakain ang mahigit 5,000 tao dahil ibinigay sa kamay ng Panginoon. Generosity is the divine law of multiplication. Diyan nagkakaroon ng multiplication. Kung hindi binigay ng bata kay Lord, yung isda, 2 tinapay, hindi makakaranas ng multiplication. What looks like a handful in the natural become a harvest in the supernatural. Huwag natin kakalimutan, may supernatural, kaya pwedeng magkaroon ng miracle of multiplication. In God's economy, subtraction becomes multiplication. Giving does not diminish, it multiplies. Puntahan natin yung kanina, yung 1 King chapter 17. Babasahin natin, medyo mahaba ito, kaya lang napakaganda kasi nung prinsipyo na pwede nating makuha. Sisimulan natin sa verse 7. Sometime later, the brook dried up. Baka hindi kayo pamilyar dito. Merong nangyaring tagtuyot sa buong Israel. No? 2 taon at kalahati na walang pag-ulan. At ang Panginoon, niligtas niya si Elijah. Kahit na may crisis, if you are a man of God, you are a woman of God, the Lord will protect you, the Lord will spare you. Amen. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, kahit may krisis, kaya kang pagpalain ni Lord. Sabi dito, sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land. Then the word of the Lord came to him, to Elijah, go at once at Zarephath of Sidon, and stay there. I have commanded a widow in that place to supply you with food. Una, dinala ng Panginoon si Elijah sa isang brook, pinakain siya ng mga uwak, pero nung natuyo na yung tubig doon, pinapunta na siya sa Zarephath. At meron ng kinausap si Lord.
Sino ang kinausap ni Lord? Balo. Noong unang panahon, pag sinabing balo, walang kakayanan. Alam niyo, nakita ko dito, ang gagamitin pa ni Lord, yung mukhang walang kakayanan. Kasi pag may kakayanan, ang iisipin ng tao, ako to, kaya ko eh. Pero yung mukhang walang kakayanan, pag yan ang ginamit ni Lord, pinagpala ni Lord ang honor at glory kay Lord. Amen. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, kayang-kaya kang payamanin ni Lord. Bire mo anong sabi ng Panginoon kay Elijah? I have commanded a widow in that place to supply you with food. Tagtuyot nga famine nga Pero si Lord ang magpo-provide. Amen. Look at verse 10. So he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. Meron ng widow, nakita niya, kumbaga, namamasura. Nagdadampot na ng mga kahoy. Siguro naghahanap pa ng iba si Elijah. Nung nakita yung widow na yon, baka hindi ito. Palagay ko ang gagamitin ni Lord yung balo na nakapangasawa ng mayaman at nabalo. Siguro yun ang gagamitin ng Panginoon. Babalik na po. Ayan. Humihingi na ng tulong si Abay, namumulot na to. He called to her and asked. Tinawag ni Elijah yung balo. Kasi nakita niya wala nang ibang balo na nandun. Ang hinahanap niya yung balong mayaman. Nakakita siya balo na mumulot. Would you bring me a little water? Sobra man to. Ang pinakamahalagang commodity nung time na yon, Tubig. Ngayon, ano ang pinakamahalagang commodity? Gasolina. Noon, tubig. Walang tubig. Sabi niya, would you bring me a little water in a jar so may I have drink? Verse 11, as she was going to get it, masunurin. Mukhang inutusan na nga talaga ni Lord yung balo. Sumunod agad And as she was going to get it, he called, tumawag pa ulit yung matandang Elijah. And bring me please a piece of bread. Sobra ka na. Nangingi ka na ng tubig. Parang sinasabi ni Elijah, humingi ako sa iyo ng pantulak. Bigyan mo na rin ng pambara. Amen. Verse 12. As surely as the Lord your God lives, she replied, I don't have any bread. Only a handful of flour in a jar and a little oil in a jug. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son that we may eat and die. Gaano kahirap yung balo na ito? Yung nasa bahay nila, yan ang kanilang huling tanghalian o hapunan. Wala na ang ine-expect ng balo. Pagkatapos nilang kumain, maghihintay na sila ng kamatayan. Grabe ang sitwasyon. Siguro naman, yung mga nandito ngayon, kung anong meron sa bahay nyo, hindi naman siguro yon ang huling pagkain at mamamatay na. Tingnan mo nga yung itsura ng katabi mo. Mukha namang sagana pa rin sa pagkain. Amen. Verse 13. Elijah said to her, don't be afraid. Sabihan mo nga ang iyong katabi, don't be afraid. Sabi ni Elijah, go home and do as you have said. Kung ano sinabi sa iyo, gawin mo, sumunod ka. But first, make a small cake of bread for me and what you have and bring it to me. And then make something for yourself and your son. Alam niyo, pag binasa mo talaga to, ang kapal ng mukha. Ang sabi, gawan niyo muna ako. Pagkatapos pag may natira pa, gawin niyo ring pagkain para sa inyo ng anak mo. Kasi alam ni Elijah, may inutos si Lord. Amen. Verse 14.
For this is what the Lord, the God of Israel says, the jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord gives rain on the land. May promise si Lord. Sabihan mo nga ang iyong katabi, may promise si Lord. Tatandaan po natin ito, kahit may crisis, kapag may pangako sa iyo si Lord, God can supersede whatever is happening in the physical realm. Kaya ang tawag dyan, miracle. Amen? Verse 15, she went away and did as Elijah had told her. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. Pwede bang basahin natin ng sabay-sabay ang verse 16? For the jar of flour was not used up, and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. Kung ano sinabi ng Diyos, ginawa niya. Aba? Hindi na ubusan ng pagkain ang widow at kasama pa si Elijah. Sabihan mo ang iyong katabi, kapatid, hindi ka mauubusan kay Lord. Alam niyo ang ginawa ng widow? It's generosity. Yun na lang ang meron sila eh. Pero ibinigay niya pa. Generosity is not a one-time transaction. It is a covenant flow. Sabihin natin, covenant flow. Tingnan niyo po ako. This is good. May mga blessing si God na kapag binigay sa'yo, hindi lang one time. Na pag natuto kang sumunod, pag tinignan ka ni Lord, dahil sa pagsunod mo, pagpapalain kita habang nabubuhay ka. Nakakita na ba kayo ng ganong tao? Yung nagawa ng mabuti, pagkatapos sabi ng tao, tatanawin ko to habang ako'y nabubuhay. Yan ang nangyari kay David. Dahil niligtas ni Jonathan si David, naging magkaibigang matalik talaga si David at saka si Jonathan. Nung namatay na si Jonathan, hinahanap ni King David, hari na si David. Sabi niya, meron pa ba yung angkan? May natitira pa ba yung mga anak? Meron pa, si Mephibosheth. Kaya lang, na siya, cripple. Pinatawag yon ni David. Ang sabi ni David, doon sa naghihirap na anak ni Jonathan, magmula ngayon, palagi kang kakain sa aking lamesa. Ang sabi ng hari. May mga blessing si Lord. Dahil sa ginawa mo, ang blessing ay dadaloy habang ikaw ay nabubuhay. Meron pang mas maganda dyan. May mga blessing si Lord na hindi lang sa lifetime mo, pero hanggang sa susunod na henerasyon. Kaya nga, pagka may ginawang hindi maganda, si Isaac, may hindi magandang ginawa si Jacob, pag tinitignan ng Panginoon, because of Abraham, I will bless you. Because of King David, I will bless you. May mga blessings na covenant flow. Sabihin nga natin, covenant flow. When the Zarephath widow gave her last handful of flour and oil to Elijah, she stepped into a divine economy where supply was sustained day by day. Hallelujah. Kapag may tinanim, may aanihin araw-araw. God didn't give the widow one big miracle and leave her empty again. He gave her a daily miracle. What you releases in faith doesn't just bring a momentary blessing. It establishes a rhythm of provision. Heavens responds not with a flash, but with a flow. Kaya nga alam nyo, pag natutunan natin sumunod kay Lord, it is not only for you, but you are doing a favor to the next generation and generations to come. Because God blesses up to 1,000 generations. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Number 2, increase of favor. Luke chapter 6 verse 38,
Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Kung ano daw ang tinanim mo, aanihin mo. Ikaw ang aani. Sabihan mo nga ngayong katabi, ikaw ang aani. Ang pagbuhos ng blessings ni Lord, hindi yan parang ulan. Ang pagbuhos ng pagpapala ng Panginoon, parang hose, parang tubo na nakatapat sa'yo. Sa'yo yung babagsak. Amen. Kaya ang sabi dito ng Biblia, given, it will be given to you, a good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. Sa iyo babagsak ang pagpapala ng Panginoon. Generosity attracts divine favor, opening doors of opportunity and supernatural connections. Generosity is a magnet of favor. Yan ang ginagawa ng generosity. Mamamagnet mo ang favor ni God. When you give, you don't just release resources. You release divine favor that goes ahead of you. Look at this. Opening doors no man can shut. Favor brings supernatural connections, unexpected opportunities, and divine acceleration. Ang sabi ng Book of Acts, chapter 20, verse 35, it is more blessed to give than to receive. Nakakita na po ba kayo nung taong namumudmod ng mga pamigay, mga groceries, mga bigas, namumudmod ng pera? Pag si Manny Pacquiao namumudmod ng pera, ang iisipin mo ba, yung mga nakatanggap, so blessed? O ang iisipin mo, blessed yung mga nakatanggap, pero yung nagbibigay, mas blessed. Amen. Kaya siya nagbibigay kasi meron siyang ibibigay. At habang siya ay nagbibigay, alam niyo, napansin ko yon. Yung mga namumudmod, makalipas ng isang taon, sila ulit. Pero yung mga nakatanggap, pipila, sila ulit. Eh yung nagbibigay, dati ang pinagbigyan 100 lang, sumunod 500 na. Kasi habang namimigay, lalong pinagpapala ng Panginoon. Ano ba ang ginagawa ng favor? What favor does? Favor multiplies opportunity. Generosity causes doors to swing open that were once closed. It ushers you into rooms you never imagine entering. Pag ang tao ay generous, si Lord magbubukas, magbibigay ng mga open doors, magbibigay ng mga opportunities na sarado sa mga taong mapagbigay. Amen. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, expect more open doors. What favor does next? Favor multiplies access. Generosity positions you before kings, leaders, and influentials. What hard work alone cannot do, favor will unlock. Ulitin ko. What hard work alone cannot do, favor will unlock. Masama po bang maging masipag? Hindi. Dapat ang tao masipag. Amen. Pero alam mo, pag masipag ka lang, walang pabor ng Diyos, magsisipag ka lang ng magsisipag. At ang makukuha mo ay ayon sa iyong kasipagan. Gawa lang din ng tao. Yung kayang ibigay ng tao. Pero pag may pabor ka kay Lord, masipag ka na, magbubukas si Lord ng mga pintuan at magpapadala ng mga divine connections. Basahin nga natin ito, Proverbs chapter 18, verse 16. Sabay-sabay nating basahin. Ready, read. A gift opens the way for the giver and ushers him into the presence of the great. If you are generous, God will bring divine connections in your life.
And the Lord will lead you to divine connections, people whom God will use to partner with you for the fulfillment of your calling. Can I hear your amen? What favor does? Favor multiplies relationships. Generosity attracts divine partnerships. People are drawn to those who carry a spirit of generosity because it reflects the heart of God. Ang ginagawa kapag ikaw ay generous, people will be attracted to you. Sino sa inyo nakasama na kayo sa taong generous? Sarap kasama. Gusto mong kasama. Pero yung taong palaging ang gusto, libre. Tanungin mo nga yung katabi mo, kapatid, gusto mo ba palaging libre? Okay din naman, nalilibre tayo. Ang sarap ng pakiramdam, tama po ba? Pero dapat may mga pagkakataon, ipagamit mo din ang sarili mo. Maraming kaparaanan, hindi lang sa larangan ng pananalapi. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Sino dito, you are learning? Sino dito, you are changing? Generosity is not just about material blessing. It is about relational and positional increase. When you give, heaven responds by orchestrating divine alignments. The right people, the right timing, and the right opportunities converge because favor is released. Ano ang miracle of generosity? Una, favor will grow. O provisions will grow in your life. Amen. And then, increase provision. Si Lord ang magpo-provide. Amen po ba? Sa umagang ito, dito ko na po ito tatapusin. And then we will continue next meeting. But I want to pray for all of you. Nais ko po kayong ipanalangin. Kung kayo sa umagang ito, kailangan nyo ng prayer, nakikita mo para bang meron kang mga pangangailangan sa buhay mo. Financially, materially, physically, parang hindi makaalis sa cycle of poverty, sa cycle of barrenness, sa cycle of scarcity. Mananalangin tayo sa umagang ito. Pero sa pananalangin natin, itutuloy natin dito next week, makikita natin merong mga napakahalagang mga elemento. Pero sa ating pananalangin, gagawa tayo ng decision. Lord, bless me. I want to be generous. Magiging generous ako sa lahat ng pinagkakatiwala mo sa akin. Bakit? Bakit natin gagawing commitment yan kay Lord? Gagawin natin yung commitment kay Lord upang pag tayo ay nanalangin, binibigyan natin si Lord ng dahilan para sagutin ang mga panalangin natin. Amen? Pero pag tayo, ang desire ng puso natin, Lord, pagpalain mo ako, wala akong pakialam sa generosity na yan. Basta ako, gusto ko lang yung blessing. God cannot be mocked. Kung nais natin pagpalain tayo ng Panginoon, dapat may tama tayong puso, may tamang motibo. Kaya ang sabi ng Bible, hindi nasasagot ang inyong mga panalangin dahil mali ang motibo ng inyong mga puso. Pikit po natin ang ating mga mata. Hallelujah. Panginoon, kinikilala namin na Ikaw ang Diyos ng pagpapala. Ikaw ang Diyos ng mga pagpapala. At tinuturuan mo po kami, Lord, sa taong ito, unstoppable riches and honor. Lalong-lalo na po, itong buwan na ito ng May, tinuturuan mo po kami to become generous. For us to experience, O God, the release of increase in our lives. At alam po namin ang gagamitin mo, Panginoon, upang mapagpala po kami, ay matutunan namin ang generosity kind of giving. At sa umagang ito, nais po naming lumapit sa iyo, aming Diyos. Hallelujah, hallelujah. That in the mighty name of our Lord Jesus Christ, wasakin mo nga po lahat ng espiritu at sumpa ng kahirapan, kadukhaan, pagkalubog sa mga utang,
barrenness, droughts, pagkatuyot sa aming mga buhay. Hindi po namin ito nais, Panginoon, at hindi po namin nais na ito ay maipasa pa sa mga susunod na henerasyon. At nakikita po namin ito ang nararanasan ng aming bansang Pilipinas dahil sa napakaraming kadahilanan. Subalit ang totoo, ang aming bansa ay mayaman. Ang totoo, kami ay mayaman dahil ang aming Panginoong Jesucristo, Diyos na mayaman, nagkatawang tao, naging dukha upang kami ay maging mayaman, mamuhay ng may kasaganahan. Ang sabi ng iyong salita, ang magnanakaw ay naparito upang magnakaw, pumatay, magwasak. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ako ay naparito upang kayo ay bigyan ng buhay, buhay na masagana, buhay na kasiyasiya at ganap. Kaya nga po, Lord, lumalapit kami sa iyo na meron kaming pinangahawakan ng mga pangako. At ito po ay aming tutugunan. Simula ngayon, we will live a life of generosity. Sino po dito nais niya pagpalain talaga siya ng Panginoon? Kung ikaw ay single pa lang ngayon, the Lord will prepare you. God is the God of the past, the present, and the future. Hinahanda na ng Panginoon ang iyong magandang kinabukasan, punong-puno ng mga opportunities, open doors, and divine connections. Ang pinangako niya sa Deuteronomy chapter 28, the blessings will overtake you. And you begin to pray right now sa iyong pamilya, mga magulang, at sa mga susunod na henerasyon, that you will raise up godly families. At kung ikaw din ay naririto ngayon, ipanalangin mo ang iyong pamilya, that the Lord will bless your family, especially in this time of crisis. Kayang-kaya kang pagpalain ng Panginoon kung ikaw ay tutugon sa kanyang prinsipyo, sa kanyang mga pangako at sa kanyang mga salita. Sino po dito ang nais ng panalangin? Pwede ko po bang hilingin, pumunta dito sa harap? At ipapanalangin namin kayo na Rebsel, personal prayer. And we will release prayer of blessing for you. Hallelujah. Dahil sa buwang ito, ang nais ng Panginoon, makatanggap tayo ng increase mula sa Kanya.